Maikli lang to. Alright, so good morning po sa inyong lahat mga kapatid. JDB po ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin ngayon ito. Kasi sa MTC kanina, 'di ba? Merong press briefing lagi si Atty. Claire Castro. So nabanggit po niya na si PBBM daw ho ay mag-uutos ng investigasyon. Sabi niya, President Ferdinand Marcos Jr. will order an investigation into the operations of Prime Water Infrastructure Corporation amid allegations of poor service and high rates levied against its customers. Grabe, no? Yung iba sinasabi nila, binibenta nila sa amin hangin. Hangin na nagmumula sa tubo. Noong wala pang Prime Waters, meron kaming tubig na tumutulo-tulo, tumapatak-patak. Pero ngayon, hangin ang meron kami. Kung magkatubig, nako, pahirapang makaipon. 'Di ba? Sobrang hina. Bakit ganon ang problema? 'Di ba? Bakit ganon? Hindi naman tayo nagkakaproblema sa water source natin. 'Di ba? Wala naman tayong tagtuyot ng mga dam natin. Pero bakit hirap na makarating ang mga tubig sa mga kabahayan na siniserbisyohan ng Prime Water? Dati yung hindi pa sila sa Bulacan, maayos daw. Diba? Tapos nung pumasok na sila, sumama na ang serbisyo. Tapos walang magawa ang LGU ng Bulacan. Kunwari walang magawa kahit alam ko meron. Diba? Kasuhan nyo ang Prime Water. Demandahin ninyo dahil hindi naman nagagampanan yung kanilang tungkulin na bahagi ng kanilang franchise, kung franchise nga yung tawag doon. Diba? Bahagi ng kanilang kontrata. Yan ang bahagi. FYI, ang bahagi po ng kontrata, yung terms doon, yan po ay katumbas ng pangako nila sa kanilang mga magiging customers. Na ganito yung aming terms, ganito yung trabaho namin, yung obligasyon namin. O di dapat ginagampanan yon. Di ba? Kapag hindi nagampanan, katulad lang natin, consumers, hindi natin nagampanan ang pagbabayad ng kinonsumo natin. Puputulan nila tayo ng serbisyo. Di ba? So dapat pag sila rin hindi rin po nakakatugon, non-compliant sa terms ng kanilang kontrata para magserbisyo, dapat po pinipenalty rin po sila. Dapat yan umaaksyon ang mga LGU. Bakit wala pong ganon? Wala bang common sense itong mga LGUs? O itong mga tupo ay nakikinabang, di ba? Pandagdag pamasko, pandagdag pangkampanya, manahimik ka na lamang, punyeta ka. Malamang ho ganun. Diba? Kung hindi pa ho kasi nangyari, nagkaroon ng event ang alyansa sa San Jose del Monte, Bulacan, at naroon ang ating Pangulo, tapos tiyempo, si PBBM kasi pag may alyansa ho, nagsasalita yung mga senador, nandun na yan. Nasa backstage siya. Pasilip-silip doon sa mga yung screen, yung LED TV, nandun siya nakadungaw-dungaw. Ilang alyansa na ba napuntahan ko? Di ba? Tapos, sakto nung nagsalita si Camille na kung ano ba ang pangarap ninyo. Yung cute niyang pagsasalita, di ba? Sagot ng mga tao, tubig, tubig. Bakit? Hindi hihirit ng bahay yung mga yun. Nakatira sa pabahay yung mga yun eh. Nakatira sa mga private housing projects. Di ba? So ang kanilang pangarap, magkaroon ng tubig, nakarating po ng direkta yan sa Pangulo. At hindi na ho namatay ang issue na yon sapagkat sa ibang mga lugar dito sa Luzon ay problema ng mga consumers ang Prime Water. So bakit po ang kanilang mga hinahawakan may ganong problema? 'Di ba? Parang sila yung SSS ay MWSS nung panahon po ni Cory Aquino at ni Ramos. Pahirapan ng tubig noon. Tapos gusto lang palang ipa-privatize sa mga Lopezes. Right? So, hinati pa. Merong north, merong south. Langiyaw. Tapos saka gaganda yung daloy ng tubig. Di ba? And again, kung kayang gawin ng private companies, bakit hindi kayang gawin? O hindi pala, bakit ayaw gawin ng gobyerno? Di ba? Dahil po makikinabang ang mga politiko sa mga pribadong sektor, mga negosyante na interesado pagkakitaan ang mga serbisyo na yan. Dapat ang basic commodities, hawak yan, kontrolado yan
para masisiguro ng pamahalaan na hindi lamang tayo merong pangkain, meron rin po tayong pang-inom na malinis na tubig. 'Di ba? Affordable kung tayo po ay nagbabayad. So, ito ang bansa na lahat na lang yata ng bagay privatized. Ngayon, sabi rito, Prime Water is a wholly owned subsidiary of Prime Asset Ventures, which is owned by Manuel Paulo Villar, kapatid nga ni Camille. Ngayon, doon sa press briefing, sabi ni Attorney Yusek Claire Castro, ang pangangailangan po ng tao sa malinis na tubig, sapat na supply ng tubig, tama? Dapat lang pong nararapat at hindi pang ninegosyo lamang. Kung ito ay dapat kinakalinga ang pangangailangan ng taong bayan, sabi ni Claire. Yan. Tapos dinagdag pa niya, mag-uutos po ang Pangulo para maimbestigahan ito. Patay kayo ngayon. Now, ito ba sariling opinion lang ni Claire? I don't think so. Kasi in the past, naririnig ko siya, sinasabi niya na nag-usap kami ng Pangulo kaninang umaga. So ibig sabihin, yung mga issues na ito, 'di ba? Kasi alam niyo ang kanyang press corps, hindi ako nagkakamali, nagbabato naman po ng mga advance yan questions na, ma'am, baka naman matatanong niyo sa Pangulo bukas sa meeting ninyo tungkol sa ganito. So, tatanong niya na ngayon yan. Sir, ito baka malamang na itatanong bukas sa mga media. Ano po yung masasabi niyo rito? Ano po yung magiging action niyo? At kung ano yung sinabi ng Pangulo sa kanya, yun ang binibigay niya sa kanila doon sa mga taga Malacanang press corps. So, nako po, magagalit si Cynthia nito. Di ba? Eh, ang tanong ngayon, tawag dyan, etong aksyon na to, magiging aksyon ng Pangulo natin. Well, in fact, sabihin ko sa inyo, nakita ko yung isang post ni Congressman Kung Hun, yung bata ni Aigo Melendez ng Zambales. Sabi niya, paiimbestigahan niya ang lahat ng negosyo na nininegosyohan ng Prime Water. Sabi ko nga sa inyo, yung HOR na hindi gumagalaw ng walang basbas ng Pangulo. Kaya yata nasabi ni Claire. Diba? Tama lang naman yun. Yung tama rin naman na natutupad yung sinabi ni Erap noon. Walang kamag-anak. Diba? O dilaglag si Amy. Walang ay kaibigan. O di wala nga yung diba? Tamaan dito ngayon etong mga bilyar. Tama lang yan. At ito lang na masakit para sa mga bilyar. Kasi posibleng maging dahilan ng mga pagkukulang na to, bukod pa ron sa pagkasiga-siga ng nanay niya at pananahimik ni Mark sa Senado, 'di ba? Yung tipong hindi maramdaman, senador pala 'yan, 'di ba? Makakaapekto ito sa kanyang kandidatura. Tingin ko lang sabi pa rito, ito pa. This came amid complaints from residents of Bulacan over Prime Water Services. Prime Water's poor services, particularly complaints of insufficient water supply and high rates. Now, tinanong pa ask if the palace can still vouch for Las Piñas City Camille Villar, given her links to Prime Water. Sabi ni Claire, this will depend on Villar's performance. So depende raw po. Ibig sabihin, it depends on Villar's performance. Depende yan. No, i-endorso nila. I mean, i-endorso yung ganon. Isusulong ang kandidatura ni Camille Villar. Depende yan, sigun yan, sa magiging aksyon ng kapatid niya. Diba? Yamang ang kanilang pamilya. Nanay niya, tatay niya, kuya ata niya si Mark. Diba? Halos lahat sila nasa public service. Kaya po, dapat sila inaaksyonan ito. Lalo na ang kanyang nanay at yung kanyang kapatid si Mark. Dahil mga senador sila, pang nationwide po ang coverage ng kanilang pagsisilbi. Diba? So dapat inaaksyonan nila yan. Hindi lingid sa kanilang kaalaman yan. Dahil lagi namang may mga nagpo-post tungkol dyan sa problema sa tubig.
Baka nga pagka panahon na nga ng bahaan, pahirapan pa rin ng tubig. 'Di ba? Na nanggagaling diyan sa mga tubo ng prime waters. Oh. Tama lang na banggain ng Pangulo 'yan. 'Di ba? Kapag ganyang sablay ang kanilang performance, yung kanilang pagganap sa tungkulin nila, sa kanilang obligasyon, sa negosyo nila, tama lang banggain niya yan. Ano kung magalit ang mga bilyar? Tandaan nyo, ilang beses na ba nagpakita ang mga bilyar? Di ba? Sila Manny nang kawalang pakialam kay PBBM. Di nga nila kayang panindigan yung mama. Di ba? 2 beses na yon pagkandidato ng Pangulo. Nalala ko ng 2021, di ba? 1 beses pala. Kaya si PBBM napilitan na umalis sa kanila ng 2021. At ipinush yung kanyang kampanya, di ba, sa pampanguluhan. Dahil ang mga bilyar, as always, lagi nakadepende sa desisyon ng mga Duterte because Duterte is more popular than the bilyars. So doon sila nakadepende. Sabi, prime water sa Tarlac, mahal na tubig, lagi pang wala. Di ba bakit ganun? Di ba bakit ganun? Kapag prime waters, ano yan, tatak nyo ba talaga yan? Prime waters, tatak na ba talaga nyo yan? Di ba? Sabi ni Fermin Dayo. Yung sinisingil, okay, nabasa ko na pala to, sorry. Dati yung singilan dito sa tubig sa Bulacan, nasa 600 at pinakamataas na yung 700 buwan-buwan. Sa mga households ngayon, ang prime water ng mga bilyar, ang singilan sa ordinary use ng tubig, lang yan, may ordinary kayo, nasa 1,650 buwan-buwan. Ordinary pa yun, ha? Mas lamang ang singaw kaysa tubig na maiinom. Paano pag yung normal na daloy ng tubig, extraordinary yun? Tragis, baka 6,000 ng presyuhan doon buwan-buwan. Grabe, di ba? Sabi niyo, halos triple lang mahal kaysa dating presyo. Dapat take over na din ng local water district ang pag-supply ng tubig ng mga bilyar at ibalik na nila sa dati nilang control ang supply ng tubig. Bali LGU na uli ang mag-control ng supply ng tubig sa Bulacan. Kasi yun naman po, binibili rin nila yung tubig sa sa Maynilad, sa MWSS, 'di ba? Kaya lang ayaw yata nilang magbayad ng malaki. Kaya ang binibigay sa tao, barya-barya habang tumatabo, 'di ba? Ng milyon-milyon. Ay nako. All right, iwan na natin 'to.